Tunahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa post ata to ni Ma'am Carlina de la Merced na hindi ko na-update sa inyo. Sabi niya, after the shoot ng Vincent Wake, kukunan pa lang ang death scene ni Vincent. Nauna ang Wake. Picture 1, pagod na pagod sila. Pero grabe, deserve talaga nila ang masigabong palakpakan. Kuya John, Misha, Kim, Pau, take a bow. Sila yung lagi nagme-message na please send script, please send guide, aralin ko na yung pang-taping bukas. Binibigyan nila talaga ng time para basahin, intindihin at aralin ang bawat eksena kaya pag taping na, sabihin mo lang sik alam na nila. Nakakamiss po kayo. Picture number 2, prepping ang Kim Pao sa close-up shoot ni Ate Hyde. Nag-uusap sila at nagsasuggest, sabi ni Pao, parang dapat may kiss. Kim, pwede po ba after ko sabihin na mahal kita, kiss ko siya, tapos dun po yung Vincent na sigaw. Picture number 3, yung binabasa ni Kim pang next week na kasi lilipat pa siya sa ibang unit. Big scene din. Ito yung eksena kung saan pumapanik siya sa bakod tapos makikita niyang patay si Claudia. Picture number 4, nilalagay kay Pao yung body cam. Ang gwapo ni Pao, no? Kukuhanan na ng insert shot. While si Jet, naka-blue, hinahanap yung blood effect na binili niya sa Studio FX Canada. Grabe, sobra siyang happy sa nabili niya. Ilang beses pa niyang binabalikan. Parang siya ang nag-open at nagsasarado ng store nung nandun kami. Mga friends, pwede nyo i-binge watch ang The Alibi sa Prime Video. So nakakatuwa mga Kimpaw yung effort na ini-insert talaga ni Kim and Paula Avellino dito po sa The Alibi. Maging yung iba pang mga cast, di ba? Yung mga crew, and actor, actress, talagang sobrang ginalingan po nila. Deserve talaga ng part 2 ng The Alibi. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa nabasa ko po, dito sa manda ng social media. Sabi ng isang netizen, nakikita ko sa mga mata ni Kim at Paolo na in love talaga sila sa isa't isa. Sa kilos naman or gesture nila, ganun din. Nararamdaman ko, malapit na silang makasal pero hindi lang nila masabi sa publiko dahil marami pa nilang isa sa alang-alang. Alam naman natin si Kim, nagbabawian sa dami ng perang nawala sa kanya, kaya yung sanang nalalapit na pagpapakasal nila, maantala dahil sa nangyaring pagkuha ng pera niya. So may epekto po talaga mga kakimpaw, etong pagkawala ng pera ni Chinita Princess na milyones sa status nila ni Paula Avellino. Kasi nga po, 'di ba, sana stable na si Chinita Princess, ang dami-dami niya ng ipon noon, 'di ba, kasi milyon yun mga kakimpaw. Ngayon nawala po, di back to zero na naman po sa pag-iipon si Chinita Princess. Kaya yung sanang possible na malapit na yung settlement, ma-adjust na naman kasi kailangan pong mag-ipon ni Chinita Princess, mga kakimpaw, para sa future ng kaniyang magiging pamilya. Pero okay lang yan, naiintindihan naman natin si Kim Chiu kung ano man po yung kanyang plano sa buhay, kung ano man po yung kanyang desisyon, ano natin yan, no? Igagalang natin yan kasi mga fans lang naman tayo, 'di ba? Nagmamatsyag and syempre nakikiramdam sa mga pwede pa nilang gawin ni Paula Avellino in the future. Ang balitang pagpupuri kina Paulo Avellino at Kim Chiu na sa ipinakita nilang galing sa seryeng ay talagang karapat-dapat lang at hindi na nakakagulat para sa maraming manonood at fans. Una sa lahat, makikina parehong nag-level up sina Kim at Paulo pagdating sa pag-arte. Sa The Alibi, hindi lang sila umasa sa pangalan o kasikatan, talagang ibinuhos nila ang emosyon, lalim at pagiging totoo ng bawat eksena. Ramdam ng audience ang sakit, galit, takot at pagmamahal ng kanilang mga karakter. Hindi pilit, hindi OA, kundi natural at makatotohanan. Kay Kim Chiu, marami ang humanga dahil muli niyang pinatunayan na hindi siya limitado sa light o pa-sweet na roles. Sa seryeng ito, nakita ng publiko ang mas seryoso, mas mabigat at mas mature niyang pagganap. Para sa mga dati nang nagduda sa kakayahan niya, The Alibi ang nagsilbing patunay na isa siyang ganap na aktres na kayang humawak ng komplikadong karakter. Samantala, si Paulo Avellino ay muling nagpakita kung bakit siya tinuturing na isa sa pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Ang kanyang kontroladong emosyon, matitinding titig
at tahimik pero mabigat na pag-arte ay talagang tumatak sa manonood. Kahit walang salita, nagsasalita ang kanyang mata, isang katangian ng isang mahusay na aktor. Bukod sa individual performances, malaking factor din ang chemistry nila. Hindi lang ito kilig, may lalim at tensyon na bagay sa tema ng serye. Dahil dito, mas naging kapanipaniwala ang kwento at mas naging invested ang mga manood. Kaya hindi nakapagtataka na naging mainit na usapin sa social media ang bawat episode at eksena nila. Ang pagpupuring natatanggap nila ngayon ay hindi lang papuri. Isa itong pagkilala sa sipag, dedikasyon, at respeto nila sa kanilang sining. Ipinakita ng The Alibi na kapag pinagsama ang tamang proyekto at tamang aktor, nagiging dekalidad ang resulta. Sa kabuuan, ang tagumpay at papuri kina Kim Chiu at Paulo Avellino ay patunay na may puwang pa rin ang mahusay na pag-arte sa industriya. At ang The Alibi ay isang seryeng maalala hindi lang dahil sa kwento, kundi dahil sa makapangyarihang pagganap ng mga bida. Para sa akin, napagandang balita nito at karapat-dapat lang ang pagpupuri kina Paulo Avellino at Kim Chiu dahil sa ipinakita nilang husay sa The Alibi. Ipinapakita ng balitang ito na napansin at na-appreciate ng publiko at kritiko ang kalidad ng kanilang pag-arte. Hindi lang dahil sikat sila kundi dahil may lalim at puso ang kanilang performances. Sa panahon ngayon na mabilis magbago ang panlasa ng manonood, hindi madaling makuha ang ganitong klaseng papuri. Kaya malaking achievement ito para sa kanilang dalawa. Maganda rin ang mensahe ng balitang ito dahil pinatutunayan nito na kapag seryoso ang mga artista sa kanilang craft, umaani talaga ito ng respeto. Para kay Kim Chiu, ito ay patunay ng kanyang patuloy na paglago bilang aktres. Para naman kay Paulo Avellino, isa itong pagpapatibay ng kanyang reputasyon bilang isang dekalibreng aktor na kayang magdala ng mabibigat at komplikadong papel. Sa kabuuan, masasabi kong positibo at inspirasyon ang balitang ito, hindi lang para sa fans, kundi pati sa buong industriya. Ipinapakita nito na may lugar pa rin ang mga proyektong pinag-isipan, pinaghirapan at ginampanan ng buong husay tulad ng The Alibi. Ang pagpupuri kina Paulo Avellino at Kim Chiu dahil sa ipinakita nilang galing sa seryeng The Alibi ay hindi lang simpleng papuri. Ito ay malinaw na pagkilala sa kalidad ng kanilang pagganap at sa lalim ng proyektong kanilang binitawan. Sa dami ng serye at palabas na napapanood ngayon, bihira ang tumatatak hindi lang sa eksena kundi sa damdamin ng manonood at iyon mismo ang nagawa ng The Alibi sa tulong ng kanilang husay. Para kay Kim Chiu, napakahalaga ng ganitong klaseng feedback. Sa loob ng maraming taon, may mga nagsasabing pang light roles lang siya o pangkilig lang ang kanyang forte. Ngunit sa The Alibi, malinaw na binasag niya ang ganitong pananaw. Ipinakita niya ang isang Kim Chiu na mas matapang, mas emosyonal, at mas handang humawak ng mabibigat na eksena. Ang sakit, takot, pagkalito, at determinasyon ng kanyang karakter ay ramdam ng manonood, hindi minadali, hindi pinalabis, kundi tinimpla ng tama. Samantala, si Paulo Avellino ay muling nagpatunay kung bakit siya kinikilala bilang isa sa pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Ang kanyang estilo sa pag-arte ay hindi palasigaw o palayak, ngunit punong-puno ng bigat at lalim. Sa bawat titik at katahimikan, may emosyon na nagsasalita. Dahil dito, mas tumitindi ang tensyon sa bawat eksena at mas nagiging kapanipaniwala ang kwento. Isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumatak ang serye ay ang chemistry ni Kim at Paulo. Hindi ito basta kilig, may halong sakit, pagdududa at koneksyong hindi madaling ipaliwanag. Isang klase ng chemistry na bihira at organiko. Dahil dito, mas naging invested ang audience at mas naging makabuluhan ang bawat tagpo. Ang pagpupuring natatanggap nila ngayon ay patunay na pinahalagahan ng mga manonood ang kalidad kaysa sa ingay. Hindi man perpekto ang lahat, malinaw na ang The Alibi ay isang seryeng pinag-isipan at ginampanan ng may respeto sa kwento at sa audience. Sa kabuuan, masasabi kong deserved ang papuri kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa tagumpay ng dalawang artista, kundi isang panalo para sa mahusay na pag-arte at dekalid na storytelling sa lokal na industriya. Ipinapakita nito na kapag may puso, dedikasyon at tamang proyekto, tunay na umaabot sa damdamin ng manonood ang isang palabas. May ilang mahahalagang bagay pa na maaaring idagdag sa balitang ito na mas lalong nagpapalalim sa kahalagahan ng pagpupuring natanggap ni Paulo Avellino at Kim Chiu dahil sa The Alibi. Una, ang tagumpay ng serye at ang papuring ito ay nagbukas ng mas na inaasahan mula sa publiko sa mga susunod nilang proyekto, lalo na
kung muli silang pagsasamahin. Ibig sabihin, naitaas nila ang pamantayan hindi lang para sa sarili nila, kundi pati sa mga seryeng lokal. Hindi na sapat ang kilig o sikat na pangalan. Hinahanap na ngayon ng audience ang lalim, kalidad, at makatotohanang pagganap. Ikalawa, mahalagang banggitin na ang ganitong klaseng reaksyon mula sa mga manonood ay patunay ng mas matured na audience. Mas pinahalagahan na ngayon ng viewers ang mahusay na acting, malinaw na direksyon, at makabuluhang kwento. Dahil dito, nagiging mas makahulugan ang papuri kina Kim at Paulo. Hindi ito basta hype, kundi organikong appreciation. Ikatlo, para sa fans ng Kim Pao, ang balitang ito ay nagbibigay ng pride at validation. Hindi lang sila kinikilig, kundi ipinagmamalaki nila ang husay ng kanilang iniidolo. Mas tumitibay ang suporta dahil alam nilang may kalidad at kredibilidad ang mga proyektong sinusuportahan nila. Dagdag pa rito, ang The Alibi ay maaring magsilbing turning point sa mga career nila, lalo na sa pagpili ng mas daring, mas malalim at mas makabuluhang roles sa hinaharap. Ang ganitong klaseng papuri ay kadalasang nagbubukas ng pinto sa mas seryosong proyekto at mas mataas na antas ng pag-arte. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng dagdag kredito sa pangalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Ito ay patunay ng pagbabago at pag-usad ng lokal na industriya, kung saan mas pinapahalagahan ang talento, dedikasyon at kalidad. At kung ito ang direksyong tatahakin nila, malinaw na mas marami pang papuri at tagumpay ang darating.